Lumantad ang ilang pang mga dating empleyado ng RGMA Network sa Iloilo at pinangalanan ang isang mataas na opisyal ng GMA Manila na nanguna umano sa isang meeting tungkol sa special operations sa ratings. Nagpapatrol, Jean Castañeda. Kinumpirma ng dating program director at OIC station manager ng FM radio station ng RGMA Network sa Iloilo na si Romy Diamance na may special operations ang GMA sa Iloilo para umanong manipulahin ang TV at radio ratings doon. Sinundan namin, lahat ng halos ang lugar sa buong Iloilo, ginalugad nila na humingi sila ng permiso na kung pwede magkabit ng electronic device for monitoring purposes. Paliwanag ni Romy, hinihiram ng GMA TV6 Iloilo ang special operations personnel niya kapag walang nakaschedule na survey sa radyo. July 2005 hanggang July 2006, nagtrabaho sa campus radio ng RGMA si Romy. Nag-resign si Romy at nasa call center na ngayon. Kinumpirma ni Francis Kasumpang na dati ring program director ng campus radio ang sinabi ni Romy. Mula 2001 hanggang 2003, nagtrabaho sa RGMA si Francis. Umalis siya para maging DJ sa FM radio station sa Iloilo ng ABS-CBN. Hindi lang yung radio, yung DYSI dun sa amin, yung GMA radio, or campus radio Iloilo yung dapat na pinapakinggan nyo. Dapat yung TV station din, ay dapat GMA6. Survey periods for TV na iba dun sa survey periods sa radio. So they just attend sa meeting ng mga field coordinators sa TV. And they just tell me na okay na dun. Okay na kahit TV sa atin. Sabi ni na Francis at Romy, bagamat may lehitimong promotional activity sila buwan-buwan, mayroon ding special operations doon ng RGMA para manipulahin ang ratings. 20 to 30,000 pesos umano kada buwan ang pondo para sa lehitimong promotional activity. 150 hanggang 200,000 pesos naman umano ang pondo para sa special operations na ginagawa sa mga targeted survey areas lang kapag panahon ng survey. Mas malaki ang area, mas malaki ang budget. Kung meron ngang tao na medyo considered na leader in a specific or identified survey area, sasabihin niya, bibilhin natin yan kahit magkano. He can name or she can name his or her price. Basta, he or she can assure na magiging number 1 tayo sa area niya. So that's the order coming from the station manager. Who is Mr. Jonathan Cabillon, and who's still the station manager of TV, Iloilo, GMA, until now. Si Jonathan Cabillon na binanggit ni Francis ay siya ring itinuro ng testigo ng ABS-CBN sa korte na nag-recruit sa kanya para manipulahin ang TV ratings sa Bacolod. Kinumpirma ito noon ni Fred Alejaga, ang retiradong station manager naman ng AM radio ng RGMA sa Bacolod. Sa mga dokumentong ipinakita ni Fred ukol sa management conference ng RGMA station managers, kasama sa PowerPoint presentation nila ang lehitimong on-air operations at ang hiwalay na covert o special operations para tiyaking mag-number 1 ang RGMA. Yung kanilang trabaho is field manipulation. Kapag dating ng survey, yun ang trabaho nila. How to convert the radio set na mag-tune in sa kanilang istasyonan. Ayon sa mga dating empleyado ng RGMA, may basbas ng GMA Manila ang kanilang special operations. Kami na nagpaiwan, yung those involved sa special operations. Sino nag-meeting sa inyo? Mike Enriquez, Susan Alinio. Anong sabi nila? May field coordinators kayo, tapos binibigyan din natin ng compensation, yung ating mga assets sa barangay. So there's no reason na hindi tayo magtatap o mag-number 1 sa radio survey. Pag nahuli yung special ops, sasabihin lang talaga na, deny. This is a legitimate promotional activity. So kami namimigay lang ng gift for our loyal listeners or viewers. Si Mike Enriquez. Dapat walang trace, dapat malinis. Nauna na ring binanggit ng mga dating empleyado ng RGMA Bacolod ang nasabing opisyal ng GMA na umano'y sangkot sa manipulasyon ng media ratings. Alam talaga ni Mike Enriquez yon dahil katulad sa akin, I was receiving orders from our Vice President for AM Operations, ni Ma'am Susan Alinio, who is based in Cebu. So si Ma'am Susan naman ang nag-report kay Sir Mike.
Sa ngayon, wala na raw kumpiyansa ang mga dating taga-RGMA sa ratings. Mas mabuti pa raw na magsagawa na lang ng sariling in-house survey ang advertisers sa halip na umasa sa survey ng research agencies na umano'y nadadaya naman. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Sa isang pahayag po naman ni RGMA President Mike Enriquez na ipinadala sa ABS-CBN, iginit niyang hindi kailanman nagsagawa ng special operations ang GMA para manipulahin ang radio at television ratings. Marin din niyang itinanggi na nanguna siya sa anumang pulong kasama si Kasumpang tungkol dito. Imposible po raw itong mangyari dahil wala pang ginagawang NYU TAM ratings para sa telebisyon sa Iloilo noong nagtatrabaho pa sina Diamance at Kasumpang para sa RGMA Iloilo.